Ang sakit sa bato ay pwedeng hatiin sa dalawa. Ang acute kidney injury, ibig sabihin ay biglaan na pagkasira ng kidney at saka yung chronic kidney disease na pangmatagalan. Ang acute kidney injury ay pwedeng dahil sa severe dehydration o sobrang pagkawala ng tubig sa katawan o kaya grabe ang blood loss o kaya naglakad sa baha at nagkaroon ng leptospirosis at marami pang iba. Ito ay pwedeng mangailangan ng dialysis pero pansamantala lang at pwede ulit mag-recover ang kidney function. Pero ang chronic kidney disease ay pangmatagalan at panghabang buhay ito dahil ang pagkasira ng kidney ay dahan-dahan through the years. Ang ehemplo ng acute kidney injury ay ang paglaki ng prostate gland ng mga lalaki pag nagkakaedad na. Ang labasan ng ihi ay dadaanan ang prostate gland. Pag ito ay lumaki, hindi makakalabas ang ihi ng maayos at pwede ito maging dahilan ng pagkasira ng kidney. Pwede din ito magkaroon ng um, cancer, kaya kailangan nababantayan ang prostate gland ng mga lalaki pag ito ay nagkakaedad na. Ang isa pang problema ng acute kidney injury ay pwede rin magkaroon ng bara o ibig sabihin yung kidney stone. Kasi yung bato sa kidney, pag ito ay bumaba, pwede itong magbara sa dinadaanan ng ihi, which is the ureter. So pag ito ay nagbara, lalaki yung daanan ng ihi. So magkakaroon tayo ng tinatawag na hydronephrosis o paglaki ng ureter, pati na rin ng pelvis. So, pagka dalawa na ang nagbara, pwede ito mag-cause ng acute kidney injury. So, importante din po na malaman natin kung ang ating pasyente ay may problema sa bato. Dito, pinapakita ang normal prostate tsaka yung abnormal prostate. So, makikita ninyo na ang paglabas ng ihi sa isang pasyenteng normal ang prostate ay maayos, pero pagka malaki na ang prostate, meron na tayong tinatawag na BPH or benign prostate hypertrophy, ay ang paglabas ng ihi ay affected na. So, pwede ito magkaroon ng problema sa kidneys. Ang ating katawan ay merong tinatawag na circulatory system. Sarado po, walang butas kasi kung may butas ay mamamatay tayo. So ang ating puso, siya po ang nagpa-pump ng blood sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ang isang parte ay pumupunta sa kidney kung saan nililinis ang dugo at lalabas na ang dumi sa pamamagitan sa ihi na natin makikita yon. So importante din po na maayos ang ating circulatory system. Ang ating circulatory system, makikita po ninyo dito na ang ating puso ay nagsusupply ng mga dugo sa iba't ibang parte ng ating katawan. Ang ating kidney ay nagre-receive ng 20 to 25% na dugo galing sa puso. So, ibig sabihin dito, pag nagkaroon ng problema ang puso, pwede rin tayong magkaroon ng problema sa kidneys. Pag nagkaroon po ng problema sa puso, parehas ng dilated cardiomyopathy kung saan lumaki ang kwarto ng puso o kaya nagkaroon ng pagkapal ng muskulo ng puso dahil sa, for example, nagkaroon ng matagal ng high blood, ay nagkakaroon po ng thickening ng muskulo ng puso. Ito po ay magkakaroon ng problema din dahil liliit na po yung kwarto ng puso. So, pwede po magkaroon ng congestive heart failure at pwede rin po ito mag-cause ng acute kidney injury. Dito po sa slide na to, makikita ninyo yung common causes of chronic kidney disease. So, sa ngayon, ang pinakamadalas na nagkakaroon ng kidney failure na umaabot sa dialysis, ang number 1 po ay diabetes mellitus, tapos po ang hypertension, kasama na din po ang glomerulonephritis, pamamaga ng kidneys, at yung polycystic kidneys which is hereditary. Kasama na din po ang pag-inom ng mga pain relievers. Pag umiinom po ng mga pain relievers ng matagal, pwede din po ito mag-cause ng kidney problem. Ang tawag po natin dito ay analgesic or pain reliever-induced kidney problem. Pwede din po yung rheuma, yung tinatawag nating gout, gouty nephropathy. Pwede rin po yung pag-inom ng mga herbals. So ito naman ay tinatawag na herbal nephropathy. Yung pagpakulo ng mga dahon-dahon, pwede ito mag-cause ng kidney problem.
Siyempre yung cancer or tumor at madalas na infection sa ihi or may allergy, and then at the same time, pwede din po itong hereditary. Ang pagkasira po ng ating kidneys, meron po tayong tinatawag na stages. So, ang kidney function natin ay sinusukat as milliliters per minute. So, pag pinanganak po tayo or bata pa tayo, ang normal kidney function ay around 120 milliliters per minute. Siyempre, habang tumatanda tayo, ang function ng kidney natin ay humihina din. So, makikita ninyo na ang stages ay 1, 2, 3, 4, 5. So, pag more than 90, is stage 1 yun. Hanggang sa stage 5 kung saan ang kidney function or EGFR na tinatawag natin ay less than 15 milliliters per minute na lang. Ngayon, itong mga makikita ninyo dito na magmula sa stage 1, even nasa stage 5 ka na, wala pa rin itong symptoms. So, pwedeng wala kayong nararamdaman talaga. Kasi maraming nagsasabi, bakit ako may sakit sa kidney? Wala naman akong nararamdaman. Kasi wala talaga kayong mararamdaman. Malalaman lang natin yan pag tayo ay nagpa-laboratory na. So, ano ba yung mga nararamdaman ng isang tao na nangangailangan na ng tulong ng isang dialysis? Kung kayo po ay nasa stage 5 na and at the same time nararamdaman ninyo na ang madaling pagod, hinihingal, at kayo po ay maputla, mahirap matulog, nangangasim ang tiyan, sikmura, nagsusuka, nahirapan huminga, nalulunod ang pakiramdam at nangangailangan ng 3 o 4 na unan para makahinga ng maayos, nanginginig ang mga kamay, namamaga. So kung meron po kayo ng mga symptoms na to at kayo ay nasa stage 5 na ng EGFR, ng kidney function, ibig sabihin po ay nangangailangan na ng tulong ang inyong katawan para malinisan. Pag nasira po ang ating kidney, pwede po ito magkaroon ng problema sa iba't ibang parte ng ating katawan. So, pwede tayo magkaroon ng problema sa ulo. So, pwede tayong madaling makalimot, hindi makatulog, o kaya mahirapan tayong huminga. So, yung lungs natin affected, nagkakaroon tayo ng fluid overload, and then pwede din yung puso natin, nag-heart failure na tayo, nagkakaroon na tayo ng mga irregularities ng puso natin, pwede pati rin po yung potassium natin tumaas, at saka pwede tayong magkaroon din ng problema sa bituka, pati na rin po sa ating mga bones. Importante po ang mga kinakain natin. So, food and drinks. Meron po tayong tinatawag na pagkain na friendly sa ating kidneys. Meron din tayong tinatawag na mga pagkain na hindi masyadong friendly sa ating kidneys. So, ito yung mga unfriendly foods. So, ano po yung mga 6 na klaseng pagkain na hindi po gusto ng ating kidneys? Ito po ay tinatawag nating red meat and processed food. So, yung mga karne, ibig sabihin nito. Tsaka yung ano ba yung mga processed food natin, 'di ba? Yung hotdog, bacon. So, marami po niyan. Tapos ang sobrang asin, ang sobrang tamis o asukal, pati na rin ang alcohol, ang sobrang caffeine, at saka po hindi rin po maganda ang paggamit ng artificial sweeteners. So, makikita ninyo dito yung hamburger, hindi lang na maliit na hamburger kundi pagkalaki-laki naman. Tapos yung steak, tapos yung mga delata. So ang mga itong klase ng pagkain, ayaw po ng ating kidneys yun. So tinatawag natin, these are unfriendly foods. Ano ba yung mga pagkain na friendly sa atin? So makikita ninyo dito yung mga gulay, yung manok, 'di ba? Lalo na yung breast part ng manok, maganda po yon. So, ibig sabihin, yung mga pagkain na mababa ang protina, yun po ang gusto ng ating kidneys. So, ito naman po, pinapakita dito yung mga pagkain na dapat iwasan, lalo na yung mga pasyenteng talagang meron ng chronic kidney disease o lalo na yung mga pasyenteng nagda-dialysis na. So, hindi po natin dapat umiinom na ng mga dark colored soda. So, ito yung mga soft drinks. And then of course yung mga artificial fruit drinks, mga oranges, kasi mataas din po ang potassium nito. So lalo na po sa mga pasyenteng nagda-dialysis na. Of course, yung processed meat, nasabi ko na to kanina, potatoes and sweet potatoes kasi po mataas din ang potassium level nito. So kung sakali man kakain kayo nito, lalo na sa mga pasyenteng nagda-dialysis, kailangan po pakuluan ito
or kaya ano yan, dobleng pakulo para po babaan ang level ng potassium by about 50%. Tapos yung mga dates and raisins, ito po din ay mga dried na fruits, pwedeng mataas din po ang laman ng potassium nito. So, hindi din po advisable na kakain kayo ng mga prunes, mga raisins, kasi delikado din po sa mga pasyenteng nagdadialysis. So, yung avocado, at saka yung mga canned foods, of course, yung pickles and olives, tomatoes, packaged and processed foods. Lalo po ito sa mga pasyenteng nagda-dialysis na. O, ito po, makikita po ninyo yung mga paborito ninyong soft drinks. Ito po ay hindi po gusto ng ating kidney. So, makikita ninyo na ang soft drink, yung Coca-Cola, kung ilang calories yan, 240 calories po yan. Isang bote lang. Gaano kalaki ang sugar? 65 grams. Sodium, ang taas, 75 grams. So, makikita ninyo lalo nung mga panahon, palakihan ang mga soft drink, di ba? So, buti naman ngayon, medyo pinaliit na nila. Pero makikita ninyo, hindi pa rin talaga ito maganda para sa ating katawan. Kasama na rin dito yung mga tea na usong-uso ngayon, di ba? Yung mga milk tea, bubble tea. So, makikita ninyo na ang taas-taas po ng kanilang asukal. So, ito po ay hindi natin dapat iniinom. Ayan, pinapakita lang dito yung mga sugar content ng bawat drinks. So, makikita nito yung mga drinks like yung mga choco drink, soft drinks, etc. So, makikita ninyo ang talagang walang sugar is water. So, yun po ang dapat natin iniinom sa araw-araw. Kino-compare po dito yung soda with sports drink. So, makikita ninyo ang sugar level ng soda nasa 65 grams compared to the sports drink which is only 34 grams. Ang pag-inom po ng mga painkillers ay nakakasira ng ating kidneys. So, dapat hindi tayo basta-basta iinom ng mga pain relievers or painkillers kung hindi naman kailangan talaga ng katawan natin. Kasi ang sobrang paggamit ng mga painkillers, ito po ay nagkukos ng kidney disease or kidney failure. Siyempre, kasama na rin dito yung mga herbal na iniinom natin na siya ding nakakasira sa ating kidneys. Ang alcohol at smoking, alam natin lahat yan na hindi talaga yan healthy sa ating katawan. Ano ba ang objective ng gamutan sa mga pasyenteng may sakit sa kidney? So, ang importante po ay malaman natin na ang ating pasyente may problema sa kidney at ang kanilang EGFR ay affected or mababa na. Kasi ang gusto nating mangyari ay i-delay natin o if possible, hindi sila umabot sa punto na magkaroon sila ng kidney failure at iwasan din natin yung mga komplikasyon. Kasi once nagkaroon na ng kidney failure, wala na tayong choice kung hindi mag-start ng dialysis o kaya kidney transplant. Kasi kung hindi, wala na tayong mga gagawa. Kung hindi, ito po ang mag-i-end ng life ng isang tao. So, ang aim ng treatment ng mga pasyenteng may problema sa kidneys ay to prevent further deterioration of the kidney function, gamutin ang komplikasyon, at mag-establish ng treatment strategy para sa mga pasyenteng may problema sa kidneys. Ano ba ang komplikasyon na dala-dala ng mga pasyenteng may chronic kidney failure or chronic kidney disease? Affected po ang sodium, so pwede tayo magkaroon ng sodium retention at pwede po magkaroon ng tinatawag na volume overload. Pwede din affected ang paglabas ng or pag-excrete ng potassium, kaya madalas pwede sila magkaroon ng hyperkalemia, pwede sila magkaroon ng metabolic acidosis, pati na rin po ang calcium, phosphate ay affected, pati po ang tinatawag natin erythropoiesis. So, madalas ang mga pasyenteng may problema sa kidney ay nagkakaroon din ng anemia. So, ano ba ang kidney disease diet? So, ang kidney disease diet ay you have to eat foods low in sodium. So, dapat mababa lang po ang sodium level. Iwasan po ang pagkain ng canned, packaged, and frozen foods. Ililimit din po ang potassium intake and foods high in phosphorus. And also, you have to lower the protein intake
especially for patient not on dialysis yet. And also, kung nagda-dialysis na at talagang mahina na ang function ng kidney, halos wala ng ihi, ililimit po ang fluids. Ito po ay sa mga advanced kidney disease na. Sana po ay may natutunan kayo sa ating lecture na ito. So hanggang dito na lang po. Maraming salamat po.